pag-usapan natin yung BTC Satoshi na application kasi may mga nagme-message sa akin na i-review ko daw ulit. I-review ko to dati, pero bago yan, i-check muna natin ang market. Ang Bitcoin nasa 18K na. So, may mga nagsabi ako sa Facebook, nakakain daw na tayo pag bumagsak sa 18. So, hindi ko alam kung kumain na. Nasa 18K na, nasabi ko nung unang video ko na may posibilidad pa na pwedeng babagsak pa to 14 hanggang 12. Kasi nga, dahil sa mga balita sa Fed, kung papasok tayo sa recession, yun ang inaabangan nila. Yung final na result ng GDP, kung nasa negative tayo, then dun magkakaroon pa ng sell-off. Wala pa tayo dun. Pero ngayon, nakita nyo pabagsak na. So, mas lalo na kung malalaman natin or malalaman ng mga investors na ang GDP is negative. Kung positive, then mas okay. So, ngayon, yung pag-usapan natin yung BTC Satoshi application. So, marami akong nabasa about dito na sila yung nagsasabi na sila yung second Bitcoin. Okay? At may mga hindi ako sang-ayon sa mga pinagsasabi nila. Okay? So, ito yung parang update nila. Elon Musk say, the future begins with BTC Satoshi. Wala akong alam na binanggit ni Elon Musk ang BTC Satoshi. Okay? So, di ko alam kung fake news to or totoo. Ngayon, may mga 35 million users din sila. At mainnet ay sa December 12, 2022 na ang mainnet nila. Ngayon, ito, pwede na daw mag-withdraw sa June 30, 2022. So, i-check nyo yan kung possible na mag-withdraw sa June 20, 2022. 1 BTCs daw will be equal to 1 Ethereum. So, parang paano nangyari na magiging equal to 1 Ethereum ang 1 BTCs? So, napaka-imposible pong mangyari yun kasi alam natin na nung na-list ang Ethereum, hindi po siya nag-start agad-agad sa $1,000 or $100. Saan siya nagsimula? Nagsimula siya sa wala pa sa $1. Umakyat lang yung price ni Ethereum, umakyat sa 100, sa 200, umakyat sa 1,000 dahil nagkakaroon ng progress yung project. Okay? Maraming mga tao nakita nila, oy, itong Ethereum na to ay maraming mga project na nagaganap. Ibig sabihin, ginagamit nila, kaya maraming mga investors, VCs, na kung saan naglagay na kanilang pera, kaya yung price niya umaakyat ang umaakyat kasi may progression ang nangyayari sa project. Ngayon, compare natin siya dito sa BTCs. Ano ba yung mga project o decentralized app na na-create dito sa network na to? May paggagamitan ba yung BTCs? May mga VCs companies ba na kung saan nag-invest para ma-consider na mataas yung value ng BTC. Eto, nakikita nyo ba yung ginagawa ng Pi Network? Walang VCs. Pero ang ginagawa nila, gumagawa na sila ng paraan para mag-work yung Pi Network. Anong ginagawa nila? Nagbi-build sila ng mga application bago pa ma-launch. Kasi dun magkakaroon ng value. Tatangkilikin ng mga ibang tao dahil makita nila, uy, itong Pi na to, pwede palang gamitin dito sa application na to, dito sa application na to. Kaya nga, ang ginagawa nila, siniset muna nila. Prepare nila yung ecosystem ng Pi Network para magamit yung Pi token. Kasi pag walang utility ang isang token, alanganin na gustong bilhin ng tao yan or mag-invest sila sa token na yun. Ngayon ang tanong, ano ba ang value na naibibigay ng BTCs sa mga taong nakahawak dito? Ano yung value na nakikita niya? Dapat yun ang tanongin natin. Anong dahilan bakit i-hold ng isang tao yung BTCs na coin? May panggagamitan ba siya o i-hold niya lang katulad ng mga ibang meme coin na wala lang, i-hold ko lang to. May mga project pa nangyayari dun sa network ng BTCs. Diba? So, imposible na i-list nila na ganyan kalaki katulad ng price ng Ethereum. Eto, guys, huwag kayong magagalit kasi syempre, ito yung aking opinion, okay? Pero walang imposible. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ko makita kung paano nila i-list yan sa exchange na ang price is 1 Ethereum. Pangalawa, yung kanyang supply. So, nasa billion yung supply ng BTCs. Tapos, pag i-check nyo dito sa CoinGecko, i-check mo yung mga nagtitrade or yung mga projects ng above 1,000 ay konti lang. At ang max supply nila ay minsan hindi pa aabot sa million. Katulad ng Wrapped Bitcoin, max supply ng Wrapped Bitcoin is nasa 267 lang. Wala pa sa 1 million. Ano naman tong Hube BTC? Check natin kung umabot ba siya sa million or kahit 1 billion. Wala. 38 lang siya. Max supply niya. Okay? Saan ba? Ito. Gold, nasa 1,000. Ang isang token, 246,000 lang. Wala pa sa 1 million. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano nyo sasabihin na ang price yan ay parang price ng Ethereum kung
ang supply niya is nasa billion. Siyempre, ang Ethereum, naabot niya yung price niya yun kasi parang kumbaga, nakuha niya yung tiwala ng mga tao. Kasi maraming pinaggagamitan. Pinakamalaki. Nakita niyo ba yung mga projects na tumatakbo sa network ng Ethereum? So, ito yung mga projects na kung saan na-build sa Ethereum. Okay, 100. Kulang pa to pero 100 plus Ethereum application you can use right now. Okay, 2021, update pa lang yan. Ngayon, ito, MetaMask, Brave, Ethereum Name Service, 3Bucks, Civic, Art Marketplace, ayan, Rarible, Zora, Foundation, Super Rare, Music, Catalog, Audios, Decentralized Finance, Lending and Borrowing, makikita mo lahat dyan yung mga application, Pooling and Investment, Portfolio, Token Exchanges, DAOs, Prediction Market, Work, collectibles, games, and virtual, tokenized communities, social networks. Nakita mo yung ilang project ang nabuild sa Ethereum. Kaya na-reach niya yung price na gano'n. Kasi nga, maraming mga gumagamit sa Ethereum network. Ngayon, ano yung mga project or kahit anong gamit ng BTCs na yan. Gano'n lang. Sa ngayon, bigyan mo ko ng isa. Aside sa i-hold mo lang siya. Di ba? Walang nakalagay. At saka hindi clear yung kanilang mga nakalagay sa white paper. Okay? Ito. Pagbasahin mo itong white paper nila, ito hindi ko maintindihan. Itong Satoshi Chain Smart Contract connected sa Satoshi Consensus tapos Bitcoin Chain POW or Proof of Work. Ngayon, ang sinasabi nila, connected daw ito sa proof of work. All Bitcoin's computing power naturally supports Satoshi's computing power. And all the energy and computing power paid for Bitcoin, proof of work protects Satoshi's decentralization capabilities. Paano nangyari yun? Parang sinasabi niya na itong power ng Bitcoin, lahat ng power ng Bitcoin, yung proof of work, ay sinusuportahan niya itong Satoshi's computing power. Paano nangyari? So, ibig sabihin yung mga malalaking mining companies na nagmamine ng Bitcoin sa China, sa Russia, kahit yung mga small miners dito sa Pilipinas ay hindi nila alam na sinusuportahan nila itong Satoshi's computing power. Para ang hirap intindihin itong kanilang graph, Satoshi Chain, Smart Contract, Satoshi Consensus, tapos Bitcoin Chain. Kahit sabihin man lang natin na kasi binanggit na nila ang proof of work dito. So saan yung company na connected sa kanila? Kasi kailangan ng proof of work na yung computing power ng Bitcoin is connected dito sa kanilang smart contract or consensus na sinasabi nila. Pero saan nanggagaling? Hindi pwedeng sabihin nila lahat ng computing power ng Bitcoin ay support dun sa kanilang consensus or dito sa kanilang smart contract kasi imposible yan. Pwede pa sana nilang sabihin na isang mining company sa Russia na nagmamine ng Bitcoin ay half or 50% na kanilang computing power dun is nakasupport dito kasi connected kami or partner kami or ako yung CEO dun. Pwede nga sanang sabihin yun pero pag ganito na parang hirap intindihin basta pinagsasabi lang nila smart contract, consensus tapos proof of work. So yun lang guys, hindi ko lang talaga magets itong kanilang vision or the way tatakbo yung kanilang itong kanilang white paper. So kaya nung una pa lang medyo ayaw na ako. At saka wala silang, sana gumawa sila ng website nila na kung saan in-explain dun, na kung saan ang mga tao mag-visit dun para intindihin, para maintindihan nila kung ano ba talaga ito, sino ba talaga sila, meron ba silang company, mga ganun. Meron ba talaga silang company na kung saan nagmamine ng Bitcoin dahil nakasali dito sa kanilang white paper about dito sa proof of work na pinagsasabi nila na sumusuporta dito sa kanila Satoshi Consensus or Satoshi Smart Contract. So, mahirap siyang intindihin. Kaya hindi ko siya parang hindi ako nainganyo na i-download yung application. Okay? So, yun lang guys. Hindi ibig sabihin naman na hindi siya malilist sa exchange. Possible siya na malilist sa exchange kasi maraming ang mga coins din na hindi maganda or sabihin na natin walang utility na ilist sa exchange. Okay? Pero hindi ganun kalaki. Kung ma-ilist man siya sa isang exchange, hindi ganun kalaki yung kanyang value na parang compared na siya sa Ethereum. Yun lang guys ang aking masasabi dito sa Satoshi, BTC Satoshi application. At sana huwag kayong mga nagmimina. Okay lang yan kasi iyan yung conviction niya. Lahat naman ng project dito ay parang experiment. Okay? Karamihan is experiment. Pwedeng itry. At kung mag-succeed in the future, din maganda. Kung hindi mag-succeed, okay lang yan. Basta, ang maganda lang dito is huwag kayong pa-scam once na nanghihingi na sila or magsisend na kayo ng pera sa isang wallet para kung
kung sabihin nilang ma-activate nyo itong BTCs or makuha nyo, ma-withdraw nyo itong mga token nyo, kailangan nyo mag-send ng cryptocurrency or coins dito sa address na to. Huwag nyo nang gawin, i-cut nyo na. Pero pag free lang naman at may time kayo or may space pa sa phone nyo na ilagay yung mga application, then go ahead. Yun lang masabi ko dito sa application na to. So hanggang dun lang mga Lodi. Kung meron kong questions about dito, ilagay nyo lang sa comment section. Pwede natin check yan. At see you on my next video. Bye!